Paano ba mag-DIY ng sariling bakod ng ating bahay? Ang advantage kasi ng DIY ka, makakadiskarte ka na makakapagpahinga ka rin ng kung kailan mo gusto. Unlike doon sa may mga kasama ka ng mga trabador, siyempre, paspasan yon. So, paspasan ka na rin. So, hindi ka makakapagpahinga. So, ang ganda nito, makakasarili mo yung oras mo at talagang meron kang sariling diskarte. So, tuturo ko ngayon, unang-una, yung pag-layout ng bakod. Kasi yung bakod namin, meron na sa likod, sa tagiliran, meron na rin. So, ang gagawin ko na lang, yung harapan. So, gagawin ko na ngayon ay gagawin ko ng bakod para makita natin. So, kasi may mahon yun eh. So, butan tayo doon. Ito mga boss, nakita natin itong mohon na ito. Bilog siya. Meron din akong mark na ginawa doon. Pantay doon sa taas. Kasi duplex to. So, meron akong tali dito. So, ito yung mark ko. Ano yung ano ko? Ano yun? DIY yun. Ito yung isang mark ng ano ito ng surveyor. Ito yung pinakagitna ng mohon. Ano naman yung mark ko. Ito yung pinakagitna, ito yung mark ko. So ito yung boundary dito. Tsaka dito. So yun yung pinakagitna. Tuturo ko lang. Saan si mama? Asaan na? Dito sa mohon para walang away-away ang mga kapitbahay. Itong mohon ay gigitnaan lang ng tali. So pinaka dito. So kalahati ng bilog. Dito matutusok yung mark mo. Ito yung mark ko. Tatalian mo siya papunta roon. Yan. Tapos dito sa mohon sa gitna. Ay gitna mo rin ito. Papunta naman siya doon sa dulong yun. So tapos mabutakan mo siya ng pise. Mabutakan mo siya ng pise doon. Mula doon hanggang dito. Matatali. Tsaka to. Doon din. Doon mo rin tatali. Pag may tali na yan, syempre huhukay ka na dyan. Hukay mo yan. Mga lalim, pwede na mga 60 o 70. 60 to 70 yung lalim. Tapos yung width niya ay 80. Width niya 80. Tapos pagka PC yan, tatali mo siya dito sa gitna ng PC punta roon. So may PC na sa gitna. So ang hollow blocks natin, ito yung PC, gitna ng PC. So ang hollow blocks natin ay dito. Dito siya so gitna siya, dito siya. So hindi dito sa gitna. Hindi dito sa gitna, kundi dito sa tagiliran. So ito yung hollow blocks natin. T4. Yan, T4. Ganyan din sa kabila. Dito, ganyan din sa kabila. Hindi dito. Hindi dito. Kundi dito. So hanggang doon niya sa dulo. Hanggang doon niya sa dulo. At dito, hanggang doon din yan. So ang hukay natin, yung hukay natin dito, syempre ito yung gitna. So dito rin natin ipapantay yung hukay natin. Ayan o, tingnan nyo, pantay yung hukay ko. So hindi na sa ibang property na to, hindi na pwedeng galawin to. Hindi ka pwedeng sumobra ng hukay dito. Bawa dito, doon sa dito, hindi pwede yun. Nagagalit sa iyo ang kapitbahay. Kaya mangyari, pantay mo lang siya sa guhit. So tapos yung luwang siguro mga isang ruler to o mahigit. So para lang malapad-lapad yung pagpapatungan ng hollow blocks. So pag nagkamata tayo, dito ang patong. So pag nagkukay din tayo, lahat ng tapon ng
ng lupa natin doon sa property mo, hindi dito sa property ng iba. So tinan nyo yan, wala akong tinapon kahit na ano dyan, yun na punta lang yun doon, pero hindi ko tinapon yan dyan. So kasi magagalit yung kapitbahay mo, so dito mo lang titatapon sa property mo. So ganyan ang pagle-layout ng paggawa ng bakod ninyo kung gusto nyo mag DIY. Kasi mahal lang magbabakod talaga, so kailangan meron tayong tinatawag na pamaraanan para tayo ay makapagtipid sa ating bakod na gagawin. So yun lang. So ulitin ko yung memo niyan, tapos hati lang sa gitna. Kasi sila pagka nagagawa sila, dito rin sila sa gitna. So pero kung halimbawa magpa-plaster ka, o sa gitna magpa-plaster ka, gusto mong plasteran, i-adjust mo yung hollow blocks mo dito. I-adjust mo lang ng hollow blocks to, siguro 1 cm, 1 cm dito, 1 cm dito mo papatong yung hollow blocks mo. Tapos lalagyan mo siya ng tinatawag na plaster. So yung kalahat, yung 1 cm o 2 cm ay para sa plaster. So dito ka magkakamanda ng hollow blocks mo. Pero kung walang plaster, igitna mo na. Kung ayaw plasteran, igitna mo na. So tulad dito, hindi ko siya masyadong itatapat to sa guwit kasi paplasteran ko yan. So yun muna mga boss ang ating mga demo ngayon para sa pag-layout ng bakod. Mga boss, dito naman tayo sa papala o sa uhukay. Isang technique sa madaling paghukay ay kung mapansin ninyo matigas yung lupa, mahirap baritahin. Ang ginagawa kong technique para mapabilis ang hukay ko ay binabasa ako ng tubig. Tapos iniiwan ko ng mga 30 minutes, saka ko siya babalikan. Pag binareta ko siya, malambot na yung lupa, kaya hindi ako pwersado sa babareta. Pagkatapos ay papalayan ko siya, at mapapansin niyo malit lang yung palang ginagamit ko. So isa rin yun sa mga technique para hindi tayo masyadong mapagod, kasi yung palang malaki na ordinary, pag yan ang ginamit ko, mga 3 pala lang, pahinga na ako. Pero ito, nung ginamit ko itong maliit na pala, ay halos mabilis akong magpala, mabilis akong makapagtapon ng lupa kasi nga magang siya, at hindi kagad ako napapagod. So yun yung isa sa mga technique para madaling mahukay natin yung lupa, lalo doon sa lagayan ng hollow blocks. So yun muna yung ating demo ngayon.